Meron ako diyang alam na pastor na hatulan ng rape. Puno ng relihiyon, popular dito sa Pilipinas. O paano mo ngayon pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Maliban na lang kung matupad sa'yo yung nasa Epeso. Taka ako nababasahin. Hello po mga kaibigan, kumusta po kayo? Meron po akong gustong ipakita sa inyong video mga kaibigan na kung saan po ay tungkol po ito sa tinatawag nilang Son of God daw dyan po sa Mindanao. May pinalabas po akong video tungkol po doon sa statement ni Pastor Kibuloy doon po sa Senado para sagutin yung mga kaso na ibinibintang sa kanya. Ibinibintang mga kaibigan kasi hindi naman po natin napatunayan bagamat napakatibay po ang mga witness sa kanyang mga panluloko. At yung video na aking ipinalabas mga kapatid at mga kababayan ay halos wala man lang akong makitang nagkomento na maganda o mabuti para kay Pastor Kibuloy. Lahat po ay puro negative ang kanilang sinasabi. Magbasa po ako dito po sa komento nila sa YouTube at sa Facebook page natin, mga kaibigan. Si kapatid na Edgar Angeles, sabi niya, kaya wanted ito sa kawalang hiyaan. Nagrereklamo sa kanya mga babaeng pinagsamantalahan nito at mga tao pinagpapalimos sa iba't ibang bansa. Sagad sa kasalanan ang taong ito. So yan po ay komento po nila sa atin doon po sa Facebook page. Dito naman sa YouTube, ganito ang sinasabi ng iba. Yung mga miyembro nila, amen ng amen ang mga mangmang, sabi niya. Si kapatid na Sunny Diolanda, ang tunay na sa Diyos hindi takot mamatay. Kaya niya patigilin bagyo at lindol, sabi niya. Pero subpena lang, takot na siya. Pekeng appointed son of God yan, si Kibuloy. Kasi ipinagmamalaki niya yung kanyang nagawa raw na pinatigil niya yung lindol, mga kaibigan. Ano? Pero subpena lang, natatakot na siya. At ang kanyang dahilan kung bakit po siya nagtatago dahil meron daw po siyang banta sa kanyang buhay at may pataw sa kanyang ulo na $2 million na kung sa peso ay 100 million pesos, mga kaibigan. Pero yan po ay pinabulaanan ng kampo ni Senador Risa Hontiveros at saka sa mga MBI doon sa Amerika na lahat ng ito ay mga kabulaanan o kabulastugan o padrama lang ito ni Pastor Kibuloy. Ngayon mga kaibigan, hindi po yun ang gusto ko pong takelin po natin. Si Kibuloy hindi po lingid sa atin na siya po ang nagsasabi na siya ay son of God o appointed son. Ibig sabihin, siya po ay anak ng Diyos, anak daw ng Panginoong Jesucristo. Ang gusto kong tingnan natin mga kaibigan, ang isang sugo ng Diyos, sabi dito sa libro ng Juan, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya binibigyang sukat ang Espiritu sa kanya. Ang sugo daw ng Diyos mga kaibigan ay nagsasalita sa mga salita ng Diyos. Pero tignan natin ang mga pagsasalita ni Pastor Kibuloy tungkol po sa mga salita ng Diyos, kung ito po ba ay totoo o ito ay kamalian. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, matapang siya magsalita, pero ang problema, yung kanyang sinasabing talata o istorya ng Biblia ay mali-mali. So dito ako nagdududa kung siya ba talaga ay son of God.
Isang video ang gusto kong ipakita sa inyo mga kaibigan. Ito po ay video ng kapatid na Eli na kung saan ay pinamamalian niya yung mga sinasabi ni Pastor Kibuloy. Aral lang aking gustong maitanyag. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Merong mga sinasabing, pati yung kaso na inimbento laban sa akin, sinabi, inamin niya na ikayan. Inamin na niya. Inamin ko na raw na nang rape ako. Saan ang record nun? Yung mga miyembro, palakpakan kayo ng palakpakan. May record kayo na inamin ko yon? Hindi pa nga nahahatulan yan eh. Ano? Meron ako diyang alam na pastor na hatulan ng rape. Puno ng relihiyon, popular dito sa Pilipinas. Meron akong kilala, hindi ko lang sinasabi eh. Yan. So, ibig sabihin, buhay pa ng kapatid na Eli noon, alam na po niya na yung balita na yan, meron na kay Pastor Kibuloy mga kaibigan. Kaya lang, hindi pa lumitaw. Ngayon, yan, litaw na. Manood kayo sa Senado mga kapatid. Pero pag pinilit nyo ako, sasabihin ko yan. Yan nahatulan talagang ng rape. Nasa dyaryo pa eh. Ako wala kang mababasa na inamin ko o kaya may hatol na sub judice ang ginagawa nyo na yan eh. Dahil wala pang hatol ang korte, pinapakialaman nyo na yung kaso. Kayo na ang humahatol sa akin. Ingat kayo dyan. Mali sa batas yung ginagawa ng leader nyo. Inamin ko raw. Tapos, nakatakas daw ako sa Sodom at Gomora, tumakbo ng apalit. At ngayon ay nasa Brazil. Pinahayag kay Abraham na susunugin ang Sodom at Gomora. Nasunog ba mga kapatid? Nasunog. May nakalayas na isa. May nakadagan. Dagan at tugapalit pagkauman. Dagan na po na to Brazil. Wala naman taga-apalit na napunta ng Brazil. Ako lang eh. No? Ngayon, tingnan ko nga yung mga pinagsasasabi mo na yan. Lagim yan na ikinakalat mo sa internet eh. Sa Sodom at Gomora, walang nakatakas. For your information, mga kababayan. 17 ng Lucas, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, gayon din naman kung paanong nangyari sa mga kaarawan ni Lot, hindi ni Abraham, ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. May nakatakas ba? Wala. Ang nakatakas lang, yung kinuha ng anghel. Sino kinuha ng anghel? Si Lot, at saka yung dalawa niyang anak, at saka yung asawa niya. Kaya lang, bandang huli, yung asawa niya, lumingon, naging haliging asin. Basahin natin ang kasaysayan. Hindi po si Abraham ang tumakas, ha? Ang tumakas si Lot at yung kanyang dalawang anak na babae at saka yung asawa niya. Anong sinabi ng Diyos? Abraham, susunugin ko ang Sodoma at Gomora bukas. Kaya ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw, sasamahan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagkat uulan ng apoy at asupre. So, ang sinasabi ni Pastor Kibuloy talaga dito, mga kaibigan, ay si Abraham ang aalis doon po sa Sodom at Gomora. No? Nakalimutan kaya o baka talagang hindi niya alam? Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon. Hindi alam ni Abraham yan, kundi ipinahayag sa kanya. Ngayon, baka sabihin na naman nung si Mr. Mindanao na sinadya ko yan na
para hulihin ko na naman ito, bingwitin ko na naman ito. Nung sinabi ko yon, binibingwit ko itong mga taong ito. Sinasadya mo talagang maglikaw ng kapwa-tao eh. Tindi mo, no? Tingnan natin ang kasaysayan. Sa isang talata ng Henesis, at nang umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, tandaan nyo, hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw eh. He is just simply displaying his ignorance of the scriptures. Ito hindi paninirang puri ito. You are just simply demonstrating or displaying your ignorance of the scriptures worldwide, in the World Wide Web. O ako, parang nakakahiya, no? Pero hindi natin masisisi. Gusto niya yun, eh. No? Ang tumakas daw si Abraham. Anong sinabi ng Diyos? Abraham, susunugin ko ang Sodoma at Gomorrah bukas. Kaya ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw, sasamahan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagkat uulan ng apoy at asupre. Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon. Hindi alam ni Abraham yan, kundi ipinahayag sa kanya. Nang umumaga, pinagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae. At narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapot siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki, ng mga anghel, ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon at siya'y kanilang inilabas at sila'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit o tulutan mong tumakas ako doon. Di ba yayo maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita at hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka at tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ano ibig sabihin? Ang tumakas ay sa Sodom at sa Gomorrah, si Lot. Hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw eh. Anong sinabi ng Diyos? Abraham, At ang kanyang dalawang anak, hindi tatlo. Hindi niya alam eh. Tinatanong pa. yun na lang naligtas. 3 anak at 3 kayong anak. Baka sasabihin na naman itong mga sinukulan na ito na tag 500. 3 daw anak. 3 ba yun, no? Baka sasabihin na naman na hindi ko kaalam. Talagang hindi mo nga alam eh. You are displaying it. No? At walang nakatakas, kundi si Lot at saka yung kanyang dalawang anak kasi yung kanyang asawa lumingon, naging haliging asin. Basahin natin. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran at naging haliging asin. Naging pillar of salt. Di nakatakas. Ilan po nakatakas sa Sodoma at Gomorrah? 3. Si Lot, ang 2 niyang anak. Hindi po si Abraham. Huling-huli, no? Hindi alam ang Biblia eh. Huling-huli. Baka naman sabihin mo,
Kaya wala sa Biblia yung sinasabi mo dahil hindi sinulat. Hindi nakita ng mata. Nakasulat yan eh. Hindi nakita ng mata mo yung nakasulat. Kaya ang sinasabi mong nakataka, si Abraham. Hindi si Abraham. Sinabi ng Diyos, gugunawin niya ang Sodom at Gomora, pero wala si Abraham sa Sodom at Gomora. Wala siya. Nandun siya sa may punong ensina ni Mamre. 18:1 ng Henesis. No? Nakita mo kung gaano ka-inconsistent pagdating sa Biblia. Ang lusot mo, hindi nakita ng mata. Nakita ng mata ko. Na hindi ang nakatakas sa Sodoma si Abraham. Ang tumakas sa Sodoma, si Lot at dalawa niyang anak. At walang nakatakas sa Sodoma ang nakarating ng apalit at nasa Brazil ngayon. Walang nakatakas sa Sodoma. Sabi ni Kristo, nilipol silang lahat. Biro mo, di ka natatakot sa Diyos. Nakasulat na sa Biblia. Iniiba mo pa. Sabi ng Diyos, nilipol silang lahat yung taga Sodoma at Gomora. Tapos ikaw naman, pinatakas mo ang isa na tumakbo sa apali tapos nasa Brazil ngayon. O paano mo ngayon pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Maliban na lang kung matupad sa'yo yung nasa Epeso. Saka ako nababasahin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayon mga kaibigan, talagang tumpak, talagang hindi alam ang banal na kasulatan itong si Son of God daw, di umano, no? So napakalinaw po mga kaibigan, ang sinugo ng Diyos dapat ang kanyang sinasalita ay salita ng Diyos. Pero yung mga sinabi ni Kibuloy mga kaibigan ay talagang malayo po doon po sa talata, no? Mga kaibigan, sa istorya. Isang talata ang gusto ko pong basahin sa inyo mga kaibigan. Dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 44, ganito ang sinasabi. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng iyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya, isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Maliwanag po yung ating nabasa mga kaibigan na ang dyablo daw o yung anak ng dyablo ay nagsasalita sa mga salitang kasinungalingan. Ibig sabihin hindi totoo. Puro kahambugan mga kapatid yung pinagsasasabi. Bahala na kayo mga kaibigan kung ito pa ay lapat para kay Pastor Kibuloy. Nasa sa inyo na po yan mga kaibigan. Pero yung sinasabi po ng mga iba na kaso di umano ng ating kapatid na Eli mga kaibigan, ayon po sa isang newspaper na balita na aking nakita mga kaibigan dito po sa UNTV and Rescue, sabi dito May 8, 2014 pa po ito, no? Sabi dito, Brother Eli cleared yung kaso na sinasabi nila sa kapatid na Eli mga kaibigan, yung tungkol po sa rape o yung mga iba pa mga kapatid ay yung libel, rape, tumor case, junk, sabi niya, no? So cleared na po mga kaibigan noong May 8, 2014 pa. Matagal na. So ibig sabihin, hindi po napatunayan sa korte na siya po ay may mga nagawang kamalian sa gobyerno mga kaibigan. Pero itong si Pastor Kibuloy, takot siya humarap at nagtatago siya. Santa Makmak na balita po ang mga nagtetestigo laban po sa kanya. Pero ganun pa man mga kaibigan, bahala na po ang gobyerno, bahala na po ang Senado dyan. Basta ang aking gustong ipinakita lamang po sa inyo dito ay yung mga salita ng Diyos na kanyang sinasabi, parang malayo po sa mga katotohanan. Kasi wala po sa Biblia yung kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya, hindi po yung nasa Biblia.
So, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagtatapay dito sa ating programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po mga kapatid, magkita-kita muli po tayo dito sa ating programa.